Welcome po muli sa Usapang Agri-Negosyo. Pag-uusapan natin sa video na ito kung ano ba ang mga home remedy na maaari nating ibigay sa ating mga alagang kambing kung sila ay nakakaranas ng bloated o yung bloat ang kanilang tiyan. At ano ba ang aming ginagawa? Bakit hindi kami nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman o sakit sa aming mga alagang kambing? Agri-Negosyo, Agri-Asinso. Ang video na ito ay handog sa atin ng Battlecock Livestock Products. Ang kanilang produkto, ang sangkap, laging may dagdag sa presyong abot kaya. Bago po tayo magpatuloy sa video na ito o sa ating talakayan na ito, ay hihingi po sana ako ng isang simpleng like po sa inyo. At kung okay lang din po sa inyo, pakishare na din po ng video na ito para mapanood din po ng iba na nangangailangan o nakakaranas ng ganitong uri ng karamdaman sa kanilang mga alagang kambing. Sa video po na ito na ibinabahagi ko po sa inyo, kung mapapansin po ninyo ang aming mga alagang kambing, hindi po malalaki ang kanilang tiyan o hindi po sila bloated dahil nga po yan sa aming ginagamit o ibinibigay na vitamins sa kanila. Pero kung kayo po ay nakakaranas ng pagbo-bloated o pagbo-bloat ng tiyan ng inyong mga alagang kambing, stay tuned lang po kayo at tatalakayin po natin yan kung paano po ninyo gagamutin at kung ano po ba yung mga herbal o home remedy na maaari po nating ibigay sa kanila. Pero bago yan, ibabahagi ko po muna sa inyo kung ano po ba yung vitamina o vitamins na ibinibigay namin sa kanila para maiwasan po o makakatulong sa kanila na hindi po magkakaroon ng bloat o bloated na tiyan. Sa aming pag-aalaga ng mga kambing na ito, hindi po kami nakakaranas ng bloated o bloat na tiyan ng aming mga alagang kambing dahil po yan sa vitamina o sa vitamins na aming ibinibigay sa kanila. Gaano po ba kami kadalas magbigay ng vitamins na ito? Nagbibigay po kami ng vitamins na ito sa aming mga alagang kambing. 5 times a week po kami nagbibigay ng vitamins na ito. Pero kung sa tingin po ninyo ay hindi po kaya ng inyong budget, pwede po tayo magbigay ng 3 times a week po sa kanila. Example, magbigay po tayo ng Monday, Tuesday, and Wednesday. The rest po, tubig na lang po ang ibibigay natin sa kanila. At ang vitamina o vitamins na ibinibigay po namin sa aming alagang kambing o yung maintenance na vitamins po namin sa kanila ay tanging iisang vitamins lang po sa ngayon. Yan po ay walang iba kundi Vitamin Pro Water Soluble Powder po. Ayan po ang inahalo namin sa tubig at ibinibigay at ipinapainom namin sa aming mga alagang kambing. Ang dami o sukat ng Vitamin Pro na ating titimplahin sa ating mga alagang kambing, 5 grams o 1 teaspoon sa 2 liters ng tubig. Gaano karaming kambing ang iinom sa 2 liters na tubig? Depende po yan sa kayang ubusin ng ating alagang kambing sa pagbigay po natin sa kanila sa araw na ito. For example, ngayong araw po ay Monday, magbibigay po tayo ng Vitamin Pro sa ating mga alagang kambing at meron po tayong 20 na pirasong kambing. For example, kaya nilang ubusin ang 5 liters o 6 liters ng tubig. Kaya magbibigay po tayo ng 3 teaspoon ng Vitamin Pro or 15 grams na Vitamin Pro sa 6 liters ng tubig. Ngayon ang tanong, ano ang kinalaman ng Vitamin Pro para hindi magkaroon ng bloated o bloat ang ating mga alagang kambing? Dahil po ang Vitamin Pro Health Enhancer ay hindi lang po ito immunity enhancer, energy enhancer, anti-stress enhancer, at growth enhancer. Meron din po itong katangian o nakakatulong po sa ating mga alagang kambing para sa digestion enhancer. Kaya hindi po basta-basta nagkakaroon ng bloat o hindi matutunawan ang ating mga alagang kambing. Ayan po ang aming sikreto kaya hindi po kami nagkakaroon ng bloated o bloat sa aming mga alagang kambing. Ngayon, tatalakayin naman natin kung nakakaranas po kayo ng pagbo-bloat o bloated ang inyong mga alagang kambing, ano po ba ang dapat nating gawin o ano po yung mga home remedy o yung mga herbal na remedy
at gaano kadami ang ating ibibigay sa ating mga alagang kambing. Bago po tayo magpatuloy doon sa gamot o sa herbal na gamutan, nais ko po munang ibahagi sa inyo kung bakit nagkakaroon ng bloated ang ating mga alagang kambing. Mostly po nakukuha yan ng ating mga alagang kambing kapag sila po ay nasosobrahan sa pagkain ng fiber dahil bumababa po ang pH level sa kanilang stomach. Ang ibang cases naman po kapag wala pong proper na transition sa pagpapakain ng ating alagang kambing. Example, yung kambing po ay binili natin sa farm tapos ang kinakain niya doon ay fermented na mga silage at feeds, tapos pagdating po sa ating farm, papakainin natin kaagad ito ng biglaan na puro damo o forage. Yan po nagkakaroon din ng bloated o bloat. Ngayon, ito po ang ating gagawin kung makakaranas po tayo ng ganitong uri ng karamdaman sa ating mga alagang kambing. Ang mga home remedy o herbal na remedy na maaari po nating ibigay sa ating mga alagang kambing ay sodium carbonate po. Yun po yung baking soda at vegetable oil. Ayan po ang combination po ng dalawa na yan. Base po sa pag-aaral ng mga eksperto ay mabisa po para sa bloated o bloat ng ating mga alagang kambing. Ang dami po o sukat na ating pong ibibigay ay titimbangin po natin ang ating alagang kambing. Ang 1 kilo ng live weight po ay 20 grams po ng baking soda o sodium carbonate po ang equivalent niyan. 1:1 po ang ating pagbibigay. Kung ang timbang po ng ating alagang kambing ay 15 kilos, times po natin sa 20 grams ng sodium carbonate equals 300 grams po ng sodium carbonate sa ating ipapainom. Yan po ay baking soda. Huwag na po tayo magbibigay ng kung ano-ano pa pong mga soft drinks. Ang pagbibigay po ulit, 1:1 po ito. Imimix po natin ang baking soda sa vegetable oil. Ang dami naman po ng vegetable oil dahil nga po 300 grams ang baking soda, 300 ml naman po ang vegetable oil na ating ibibigay. I-mix po natin yan, i-dilute po natin na mabuti, saka po natin isupak sa bibig ng ating alagang kambing para mainom po nila at mapapansin po natin yan kinabukasan, maayos na po ang kanilang tiyan. At ang oras po ng pagbibigay maganda po sa hapon po, mga around 5:30 to 6 PM. Ayan po ang pagbibigay natin para hindi na po kumakain ang ating alagang kambing. At kinabukasan, mapapansin po ninyo na magiging okay na rin po ang kanilang tiyan. Pero ang pinaka-the best pa rin po talaga na solusyon ay yung pagtutusok ng karayom sa kanilang tiyan. Diyan po sa yung courting triangle na nandyan po sa kanilang tiyan. Pero kung hindi po tayo veterinaryo o agriculturist, wag po nating gagawin yan dahil baka lalo lang pong mapapahamak ang ating mga alagang kambing. Kaya mag-stick na lang po tayo doon sa herbal na gamutan. Kung wala naman po tayong pambili ng baking soda at ng vegetable oil dahil hindi po tayo pwede magbigay ng mantika na nabibili lang natin sa palengke, pwede po tayo magbigay ng coconut milk o yung gata po ng niyog. Purong gata po ng niyog. Huwag po tayo magbigay ng tubig. Huwag po natin i-mix sa tubig yung gata ng niyog. Pigain po natin yan at ganon din po ang dami ng pagbibigay. Nasa 300 ml kung nasa 15 kilos po ang inyong alagang kambing. Subok na rin po namin yan nung time na nagkaroon po kami ng bloated na aming mga alagang kambing. Medyo guminhawa po ang aming alagang kambing kinabukasan. Pero hanggat maaari, mas maganda po talaga yung baking soda at vegetable oil na ipapainom po natin sa ating alagang kambing kung tayo po ay makakaranas ng bloated po ang kanilang tiyan. Dahil nga po ang baking soda, nagno-normalize po yan ng pH level sa katawan ng ating alagang kambing. At ang vegetable oil naman, nagpapatrigger sa ating alagang kambing na magdighay para ilabas po ang hangin sa kanilang bibig. Ayan, maraming salamat po sa patuloy ninyong suporta sa aking channel and God bless.